nagtatanong sa akin, pwede daw bang kumuha ng template or file sa MakerWorld at ipiprint yung file na yon sa ibang brand ng 3D printer katulad nitong Creality High? Ang sagot dyan ay oo, pwede. Ang MakerWorld kasi ay pagmamay-ari ng Bambu Lab at yung mga files doon na free ay pwedeng gamitin or i-3D print sa kahit anong brand ng 3D printers. Ipapakita ko sa inyo kung paano. Ang sample natin dito sa video na to ay yung Creality Print. Yun yung slicer ng Creality. Ito yung interface ng Creality Slicer. Kung makikita nyo dito sa upper left, meron ditong nakaselect na 3D printer, itong Creality K2+. Iisa yung kulay, walang naka-yellow color dito, ibig sabihin walang nabago sa settings. Next, punta tayo dun sa MakerWorld website. Ito yung MakerWorld. Lahat ng makikita nyong mga files dito ay free. At pwede itong ma-print sa kahit anong 3D printer, kahit hindi Bambu Lab. Okay? Pili tayo ng multicolor na model. Halimbawa ay ito. Click natin. Ayan. So, dapat nakapag-login ka para mas madaling makapag-download ng files. Kung makikita nyo dito, ayan, may pagpipili ang mga 3D printers dito kapag nag-download ka. Lahat ito ay Bambu Lab 3D printers. Walang ibang brand dyan. So, halimbawa, X1 Carbon, kahit ito yung pinili ko at magpiprint ako sa Creality High ay okay lang. And then, minsan, may mga iba't iba pang mga profiles dito ng files. Ngayon, isa lang yung meron itong maker na to, no? So, ito yung pipiliin natin. And then, dito naman sa baba, may tatlong options, open in Bambu Studio, download 3MF, download STL CAD files. Okay? Yung unang option dito, kung meron kang Bambu Lab 3D printer, itong open in Bambu Studio, pag pinindot mo ito, madadownload na yung file diretso dun sa slicer mo, yung Bambu Studio, at pwede ka nang mag-print diretso. Next naman ay yung 3MF. So yung 3MF file, compared sa STL file, yung 3MF, ang laman nun, yung pinaka-file mismo, settings nung print, tapos pati kasama na yung kulay. And kasama na rin yung 3D printer na halimbawa kung ano yung pipiliin mo dito. Next naman, yung STL file, ito lang yung pinaka-basic na file, walang kulay, walang settings. Okay? So, ito-download natin pareho itong 3MF at saka STL file. Dalawa yung file nung STL. Download ko yan pareho. Or download all. Ayan. And then, balik tayo sa slicer. Tapos, try nating mag-import muna ng 3MF file. So, punta ka dito sa file, import, tapos ito yung pipiliin or shortcut key, Control-I. Pwede ring i-drag yung file papunta dito sa slicer. Okay, then punta tayo sa downloads. Ito yung pipiliin natin, yung 3MF file muna. And may lalabas na ganito, dalawa yung pagpipilian, open as project or import geometry only. So, dito sa open as project, ma-i-import pati yung settings, yung kulay, at saka yung 3D printer na pinili mo kanina. Unahin natin to. Ayan. So, ayan. Makikita nyo, ito yung kulay. Tapos, itong naging color orange dito, or yellow pala. Ayan, nagbago yung settings niya. Settings ito nung gumawa nung file mismo. And then kung mapapansin nyo, pati itong mga filament colors dito, nadagdagan na rin siya. Kanina, iisa lang yan. Tapos, nakapili din kung anong type nung filament, no? And then, dito din, sa upper left, kanina, K2+ ito, ngayon naging X1 Carbon siya. Kung magpiprint ako sa Creality High, pipiliin ko lang yung 3D printer ko. Creality High. And then, hindi ko to pinapansin, hindi ko sinasave. Ang gagawin ko lang ay pipindutin yung transfer para ma-transfer yung lahat ng nanditong settings papunta sa Creality High. Ayan. So, makakita nyo, hindi ito namuti. Ibig sabihin, same settings pa din. Tapos, ang 3D printer ka na dito ay Creality High. Okay?
So, pwede ko na itong ma-print sa aking Creality High 3D printer. Ngayon, ipapakita ko naman kung ano yung itsura nung sa import geometry. Mag-new project tayo. Yan. Tapos, halimbawa, tatanggalin ko tong mga kulay-kulay dito. Tapos, palitan muna natin yung 3D printer. Okay? Ayan. Kung makikita nyo, ibang 3D printer, iisang kulay, walang nabago sa settings, sa default settings. Import tayo ulit nung 3MF file na yon. Tapos, import geometry only. Ayan. Kung makikita nyo, hindi na same yung colors, hindi na 5. Tapos yung settings, walang na-apply or walang na-import. Yung printer, hindi rin nagbago. Okay? So, ganyan pag import geometry. Ngayon, STL file naman. Mag-new project tayo ulit. Import. Tapos, import natin yung STL file. Itong dalawang to. So, sabi, load these files as a single object with multiple parts. Pipiliin ko yung no. Okay. Nakikita nyo ba yan? Ayan na yung dalawang parts or yung files na dinownload ko kanina. Tapos yung color dito na nag-iisa, yun yung kulay niya. Hindi yan magkakaroon ng color. Ganyan ang STL file. Wala ring mababago sa settings. And then, kung makikita nyo yung 3D printer dito, hindi rin nagbago. Okay? Kung ayaw mo nang may kulay, pwede mong i-print ng ganito yung file. Wala namang problema. Kung gusto mo naman nung may colors, mahaba yung print nun, pwede rin naman. Ang pipiliin mo lang ay yung 3MF file.